Mga kapatid, Shema! Makinig, magnilay, at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Pagpapatawad, pag-ibig, dalawang malalaking salitang hinabi sa iisang talinghaga na siyang hahamon sa ating pagninilay sa araw na ito. Atin ngayong pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon para sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng Mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya. Ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, May 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalo nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon. Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo. Ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigay ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, Ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, sa simula, ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay umikot sa issue o usapin ng pakikitungo ng lipunan noon sa mga makasalanan. Sa pagdaloy ng kwento, unti-unti itong tumutok sa 2 pangunahing tauhan o characters at ang kanilang magkaibang uri ng pakikiugnay at pagtingin kay Jesus. Una nating tingnan ang babae sa ebanghelyo na kilalang makasalanan. Kapansin-pansin na ang babae sa ebanghelyo ay walang pangalan. Kinilala lamang siya bilang isang makasalanan. Sinasalamin niya ang pagturing ng lipunan sa mga tulad niyang nabansagang makasalanan. Iniiwasan, hinuhusgahan, pinagbubulong-bulungan, itinuring na marumi. At ayon sa batas noon, ang sino mang makisalamuha sa kanya ay ituturing ding marumi. Ngunit ang batas na ito ay pinangahasang baliin ng babae upang ipakita ang labis niyang pagmamahal kay Jesus.
Halik at luha ang nagsilbing panghugas sa mga paa ni Jesus. Buhok ang pantuyo at mamahaling pabango ang pampahid. Extravagant love, ika nga, ang kanyang paraan ng paglapit kay Jesus, na di alintana ang bulong-bulungan ng mga panauhin sa piging. Ngayon tingnan naman natin ang pangalawang karakter sa Ebanghelyo, si Simon. Ayon sa Ebanghelyo, siya'y isang Pariseo. Na ang ibig sabihin, kilala siya sa mahigpit niyang pagsunod sa batas. Masasabi din nating may pagtanaw siya sa sarili bilang higit sa kabanalan at kabutihan kaysa ordinaryong Hudyo o mamamayan. Ang batas na ito sa puso ni Simon ang siyang humusga sa babae. Hinuhusgahan din niya si Jesus dahil hinayaan nitong hawakan siya at hugasan ng isang makasalanan. At ayon sa batas, ang sinumang makisalamuha sa isang maruming tao ay marumi din. Kung tutuusin at batas din lang ang pag-uusapan, ang mga kilos ng babae ay tanda ng pagtanggap sa isang mahalagang panauhin na hindi ginawa ni Simon kay Jesus. Ngayon, tingnan natin ang dalawang mga tauhan na ito sa ating ebanghelyo. Ang isa'y walang pagkakakilanlan maliban sa kasalanan, samantalang ang isa'y may pangalan at nabibilang sa mga itinuturing na marangal. Yan ang pagkilala ng lipunan sa kanila. Ngunit paano naman sila kinikilala ng Panginoon? Sino nga ba sila sa mga mata ni Jesus? Ang talinghagang ginamit ni Jesus ay nagpapahayag kung paano niya kinilala ang dalawang tauhan sa ating ebanghelyo, ang babae at si Simon. Una, sila ay kapwa may pagkakautang. Ibig sabihin, kapwa nagkasala. Maaaring higit ang pagkakasala ng isa, ngunit hindi pa rin ito binabago ang katotohanan. Hindi lingid kay Jesus ang kasalanan ng bawat isa. Sila'y kapwa nagkasala. Pangalawa, ni isa sa kanila ay walang kakayahang bayaran ang pagkakautang. Kaya't sila ay pinatawad. Parehong nagkasala, parehong pinatawad. Ngayon, saan tayo dinadala ng ating ebanghelyo? Una sa lahat, mahalagang tanggapin natin ang katotohanan na sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nagkasala at maaaring paulit-ulit na nagkakasala. Ikaw, ako, tayong lahat ay nagkakautang sa Diyos. Ang mga Simon na naririto sa ating puso ay tinatawag ni Jesus na bumaba mula sa yabang ng ating pansariling kakayahan at inaakalang kabutihan. Kung tayo ay marunong kumilala sa ating mga kahinaan, tayo ay nawawalan ng dahilan upang husgahan ang ating kapwa, sapagkat tayo rin ay nangangailangan ng pagpapatawad. Ang sentro ng ating ebanghelyo ay hindi ang kasalanan na umaalipin at sumisira sa buhay at ugnayan ng tao, kundi ang mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos. Harapin nating muli ang babaeng makasalanan sa ebanghelyo na minsan sa ating buhay ay naging tayo rin. Ang babae ay anyo ng pagsisisi. Luhaan, mababa ang loob, lugmok at walang maipagmalaki. Ngunit ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagpalaya sa kanya at siya ay binago. Ang dating makasalanan, ang walang pangalan sa lipunan, ngayon ay anak na ng Diyos na puno ng pasasalamat at pag-ibig sa Panginoon. Luha, pagsisisi, halik, mamahaling pabango na walang iba kundi ang nabago nating buhay. Kaya rin ba natin itong muling ihandog sa Panginoon bilang tanda ng ating mapagmahal na pasasalamat? Matapos ang ating pagluha at pag-alay ng sarili sa Diyos, sana'y pahirin din natin ang luha ng mga pinagkaitan ng pagpapatawad sa ating mga pamayanan at tulungan silang bumangon mula sa kasalanan. Matapos ang ating paghalik sa mga paa ng Diyos na nagpapatawad,
Sana'y dalhin din tayo ng ating mga paa sa ating mga kapatid na ating nasaktan at sa mga nakasakit sa atin. At sa kanila ay ihatid ang halik ng kapayapaan at pagpapatawad. Matapos nating ialay sa Diyos ang mamahaling pabango ng ating pasasalamat, sikapin nating patuloy na humalimuyak sa ating buhay ang bango ng kababaang loob, ang pagmamahal, paglilingkod sa ating kapwa, upang sila rin ay makaranas ng awa, pagpapatawad, at pagkalinga ng mapagmahal na Diyos. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang mataimtim na panalangin. Panginoon naming Jesus, Ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Likhain mong muli ang aming mga puso. Hinihiling naming baguhin mo kami mula sa isang mundong marahas, mapanghusga at makasalanan tungo sa isang bayang nagsisisi, nagpapatawad, umiibig. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang banal na salita ng Diyos. Ako po si Sister Hazel Tolentino ng Franciscan Missionaries of Mary, nakatalaga sa St. Clair Community, Pandacan, Manila, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.